Dalawang lalaki mula Tondo, Maynila ang nadakip ng kapulisan ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO matapos mahuling naglalakbay sakay ng van na may kargang kahon-kahong hindi dokumentadong sigarilyo noong hapon ng July 17 sa Gapan City, Nueva Ecija. Ayon kay Police Colonel Heril L. Bruno, Provincial Director ng NEPO, isinagwa ng Gapan City Police Station ang isang oplansita bandang alas 3 ng hapon sa Maharlika Highway, Barangay San Roque, Gapan City. Isa sa mga sasakyang pinahinto ay isang kulay abong Toyota Hi-Ace commuter van. Habang kinakausap ang driver, napansin ng mga operatiba ang ilang kahon ng sigarilyo na nalantad sa loob ng sasakyan. Agad na isinailalim sa masusing inspeksyon ng van at natuklasang may lamang 6 na kahon ng RGD cigarettes na tinatayang nagkakahalaga ng 136,500 pesos sa merkado. Kinilala ang mga suspect na parehong lalaki, edad 30 at 33, pawang mga residente ng Dagupan Street, Tondo, Maynila. Kapwa sila nabigong magpakita ng mga kaukulang dokumento para sa mga dalang produkto. Dahil dito sila ay inaresto at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003. Formal nang sinimula noong July 16 ang bilateral training exercise sa pagitan ng Philippine Army o PA at Indonesian Army na layuning paigtingin ang kakayahan ng dalawang bansa sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Tinaguri ang Dolphin 17 2025. Ang pagsasanay ay nakatuon sa 4 na mahahalagang aspeto ng special operations tulad ng urban warfare, special reconnaissance at direct action, riverine operation para sa inter-island infiltration at airborne operations na kinabibilangan ng military free-fall techniques. Ito na ang ika-17 edisyon ng taunang joint military exercise sa pagitan ng dalawang hukbo. Nagpadala ang Philippine Army at Indonesian Army ng tig 25 piling sundalo mula sa kanilang Special Forces Units upang lumahok sa mga pangunahing aktibidad ng pagsasanay na magtatagal hanggang Hulyo 27 sa Fort Magsaysay. Bukod dito, inaasahan ding darating ang 6 na senior officers mula sa Indonesian Army upang lumahok sa Senior Officers Visit Program mula Hulyo 22 hanggang 25. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, Commanding General ng Philippine Army, ang nasabing pagsasanay ay isang malaking hakbang sa pagpapalakas ng depensang regional. Binigyang diin din niya ang mahalagang papel ng Special Forces Regiment Airborne o SFRA sa pagtupad sa mga estratehikong layunin ng Philippine Army sa tulong ng Indonesian Special Forces. Naburang mahigit 21 milyong pisong halaga ng utang sa lupa ng 558 benepisyaryo ng reformang agraryo matapos ipagkaloob ng Department of Agrarian Reform o DAR ang mga Certificate of Condemnation sa ilalim ng Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Reform Emancipation Act. Ayon kay DAR Assistant Secretary for Support Services James Arsenio Ponce, ang pagkansela ng utang ay makatutulong sa mga magsasaka upang mas mapagtuunan ng pansin ang pagunlad ng kanilang sakahan at kabuhayan. Bukod dito, 102 benepisyaryo mula sa 9 na bayan ng Nueva Ecija ang nakatanggap ng Certificates of Land Title Ownership Award na sumasaklaw sa kabuang 89.25 hektarya ng lupang sakahan sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual o Titling Split Project ng DARA. Pinuri naman ni DARA Central Luzon Officer in Charge Regional Director Eric Francis Luna ang patuloy na pagtupad ng pamahalaan sa reforma sa lupa.
Nagpaalala rin si Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Eden Ponyo sa mga benepisyaryo na huwag ibenta ang mga natanggap na lupa. Aniya, ang pagbebenta o pagpapabaya sa lupa ay maaaring magresulta sa pagkakansela ng titulo. Isa sa mga tumanggap ng titulo, si Angel Golachino, ay nagpahayag ng pasasalamat. Aniya, halos 30 taon niyang hinintay ang titulong ito, na sa wakas matutulungan na sila makapagtayo ng pangmatagalang kabuhayan. Ang pamahagi ng lupa at pagkansela ng utang ay bahagi ng patuloy na layunin ng DAR. Natiyakin ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa at ang pagbibigay lakas sa mga magsasaka tungo sa mas produktibo at masaganang pamumuhay. Pinapaalalahanan ng Department of Health o DOH Central Luzon Center for Health Development o CLCHD ang publiko kabilang ang Nueva Ecijanos na maging mapagmatsyag laban sa leptospirosis ngayong tag-ulan sa pamagitan ng maagap na pagkilala sa sintomas, wastong pag-iwas at tamang gamutan. Ayon kay DOH CLCHD Medical Officer Dr. Angelica Joy Diaz, ang leptospirosis ay isang bacterial infection na dulot ng leptospira na karaniwang matatagpuan sa ihi ng mga daga. Ipinuwanag ni Diaz na ang sakit ay naipapasa sa tao sa pamagitan ng baha na kontaminado ng ihi ng hayop na pumapasok sa katawan sa pamagitan ng sugat o bitak sa balat. Dagdag pa niya, ang mga malulubhang kaso ay maaaring humantong sa pinsala sa bato, pagkasira ng atay, meningitis o hirap sa paghinga. Paalala ni Diaz na agad na magpatingin sa pinakamalapit na health facility kapag nakaranas ng sintomas, lalo na kung may kasaysayan ng paglusong sa baha. Upang makaiwas sa sakit, pinapayuhan ng publiko na itapon ng maayos ang basura upang maiwasan ang pagdami ng daga. Iwasan ang paglusong sa baha, magsuot ng bota o proteksyon sa paa kung hindi maiwasang lumusong, at palaging maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig pagkatapos malantad sa baha. Isinusulong din ng DOH ang paggamit ng pre-exposure at post-exposure prophylaxis para sa mga posibleng kaso ng leptospirosis. Pre-exposure prophylaxis karaniwang ibinibigay sa mga rescue workers 200 mg ng doxycycline isang beses kada linggo. Para sa mga batang wala pang 45 kilo, 4 mg per kilogram ng doxycycline isang beses sa isang linggo. Low risk, ibig sabihin isang exposure na walang sugat. 2 100 mg ng kapsula ng doxycycline sa loob ng 24 hanggang 72 oras. Moderate risk, may sugat. 100 mg na kapsula kada araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. High risk, ito yung paulit-ulit na exposure, parehong dosage kada linggo hanggang matapos ang exposure. Paalala din ni Diaz na ang mga Rural Health Units o RHU ay may kakayahang magbigay ng tamang dosage at payo ukol sa ligtas na paggamot. Para sa mga buntis, mas ligtas na alternatibo tulad ng amoxicillin o erythromycin ang inirekomenda kapalit ng doxycycline. Hinihikayat ni Diaz ang lahat na manatiling alerto ngayong panahon ng tag-ulan. At pinapaalalahanan din ng DOH sa mga lokal na pamahalaan na isulong ang One Health approach na tumutukoy sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang mapabuti ang kalinisan, kahandaan sa sakuna at pagkontrol sa mga tagapagdala ng sakit.